Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang Okay. Magandang umaga mga kabalitaktakan. Narito na po tayo ngayon sa ating Thursday episode po ng ating Balitaktakan sa Kawanihan. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, na nakikinig at nanonood po sa aming programa sa umagang po ito. Ito po yung karugtong po ng ating talakayan noong nakaraang episode po natin. Okay. Nakarang episodes po natin, yung nakaraang Thursday, Huwebes, yung po natalakay na po natin, yung Nursery Establishment and Management. Nung nakasunod naman po, yung Nursery Accreditation, na pinaprogram po ng ating kawanihan. Ngayon po, ang topic po natin sa umagang po ito ay yung Plant Material Certification naman po ngayon. Paano ba ang programang ito? Kung paano ba yung pinapatupad ng National Seeds Quality Service Division? Ito po isa sa mga bahalagang program po ng kanilang division. Kung paano po sila mag-certify ng planting materials. Kung ano po ang kalagahan kung bakit nila sinicertify ang isang halaman. Ano bang kalagahan ito? Narito muli ang ating dekano, si Sir Danilo Danok, para ipagpatuloy po niya yung naumpisan po natin na Nursery Accreditation. Ngayon lang po, Nursery Certification naman po. Plant Material Certification naman po ang kanyang tatalakayin sa umagang ito. So, di ko na po patatagalin. Ibibigay ko na po ulit sa inyo si Sir Danilo Danok. Okay, so magandang umaga uli. Maraming salamat Sir Noli at sa ating lahat magandang umaga. At ngayon po ay kadugtong po ng ating discussion last week. Ito po yung Plant Nursery Accreditation. So
yung diniscuss natin nung isang linggo ay yung paano natin i-accredit ang ating mga plant nurseries. Alam po naman natin na ang pag-accredit ng plant nurseries ay napakahalaga po dahil ito po yung programa ng ating gobyerno, ang ating Department of Agriculture, na dapat ma-professionalize din po natin ang ating mga nurseries. Kasi po sa mga nagdaang panahon, marami kong reklamo yung mga bumibili na ang mga nabibili nila ay hindi magandang klase o kaya iba yung variety na nabibili nila. So sa ganitong programa po yung ating plant nursery accreditation, meron po tayong mga protocols, mga standards na dapat masunod para po ma-accredit po ang ating nursery. At isa lang po ang accreditation ang parte ng pag-identify natin ng mga magagandang klaseng halaman. So ngayong umaga po pag-uusapan natin yung Plant Material Certification. Yung Plant Material Certification po ay isang programa ng National Seed Quality Control Services dahil ito po tinatalakay ang pag-certify ng ating mga puno kung saan magagaling yung mga propagules o yung sinatawag natin mga scions para maidugtong po sa ating mga seedlings. So, ngayong araw po pag-uusapan natin ang process flow ng ating plant material certification. So, unang-una po, ano ang ibig sabihin ng plant material certification? Ito po yung mahalaga po na ma-identify ang ating mga halaman na pinoproduce po ng ating mga accredited plant nurseries. So, itong mga halaman na ito ay unang-una, kailangan po ma-identify natin para alam po natin kung saan manggagaling ang mga idudugtong natin sa mga halaman natin sa ating mga nurseries. Pero kailangan po na ang unang-unang tingnan natin, kailangan dapat National Seed Industry Council o kaya NSEC approved varieties ang ating ating isa-certify. Kasi kung hindi po NSEC approved varieties, hindi po natin isa-certify. Iyon po yung isa sa mga alituntunin dito sa guideline na ito. So ang i-discuss ko po ngayon ay ang Department Circular number 2 series of 2020. Ibig sabihin, ito po yung dating guideline na na-revise po, at kung makikita po natin, ito po ay series of 2020. So number 2, Department Circular number 2, ibig sabihin, ito po yung pangalawang inapprove ng ating secretary sa pangunang taon po ng 2020. So ito po yung revised general guidelines for the certification of mother trees and planting materials of fruits and plantation. So ito pong guideline na ito ay nasasakop po ang ating fruits and plantation. Yung iba po namang crop po ay meron po tayong mga guidelines po pero hindi pa po finalize pa rin po. So ito po yung Department Circular number 2. Okay, so makikita mo natin ang scope ng ating coverage. Ito ay it covers the certification of mother trees and propagated planting materials of registered varieties of the National Seed Industry Council, including, dati po kasi meron tayo yung Philippine Seed Board na una bago po yung NSIC. So, considered pa rin po yung mga na-register nung panahon na yon. So, itong nababanggit natin na registered National Seed Industry Council o yung NSEC approved varieties, ito po ay dumaan po ng pagsusuri ng technical working group ng NSIC, kaya po sila na-approve. Pero kung meron po tayong mga halaman na alam po natin na maganda rin pong klase, kailangan din po ma-register sila para ma-acknowledge po yung kanilang potential as magiging source ng ating propagules pagdating ng panahon. Okay, so ang objective po natin dito sa ating circular, ensure the varietal identity. Yan po. Ensure the varietal identity
and purity of mother trees. Ibig sabihin, kung ano po yung ating natagan na mother trees, kung ito po yung mga example po natin, yung mga kakao, yung mga BR25 o kaya o yung UF18, sigurado po na yung natagan na puno ito po yung mga varieties na ano natin, na natagan natin. Kasi maglalagay po tayo ng tag, ang assurance po na dumaan sa certification, meron po silang plate tag pag mother tree at meron din po silang seedling tag pag yung mga planting materials. Okay, so tingnan po natin yung ano. Okay, so tingnan po natin yung mga definitions of terms kasi dito po may mga definitions of terms. Okay, sandali lang po. Okay, so yung ating sandali lang po at inaayos po yung ating presentation. Okay, so ito po yung objective natin kanina. So next slide na natin po. Okay, so meron po yung mga definitions of terms para malaman po natin ano po yung mga itong mga nakapaloob na termino dito sa ating guideline. Ito po, unang-una siyempre yung accredited plant nursery. So yung accredited plant nursery, ito po yung mga nakapasa po ng accreditation na ang Bureau of Plant Industry din po at under po na National Seed Quality Control Services ay na-accredit po sila. Ito po yung diniscuss natin nung isang linggo. Then, yung pangalawa po ay yung Certified Mother Tree. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, yung ang output ng ating certification ng Mother Tree, matatawag po silang Certified Mother Tree. So, yung Certified Planting Materials naman, ito po yung mga planting materials na dumaan din po ng certification at meron din po silang tag, as seedling tag para assured na yung bibilhin ng publiko prototype of the variety at good planting material po. So, yun po yung isang paalala po natin sa ating mga namimili na dapat tignan nila yung tag na yon para assured na kampante sila na yung nabili nilang planting material dumaan po sa proseso ng certification para po hindi po sila malulugi pagdating ng panahon at kung ano po yung tinanim, di ba po, dapat yun din po ang aanihin. So ang aanihin po ninyo ay mga magagandang klase ng prutas o kaya yung sa plantation crops consist of yung coffee, yung cacao, even yung rubber. So lalo na po ngayon at napakasikat po ngayon po yung cacao at saka coffee kasi yun po yung isang proyekto ng gobyerno na dapat damihan po natin ang pagtatanim ngayon ng mga registered and certified coffee and cacao crops kasi napaka-importante po ngayon para matugunan po natin ang kakulangan ng ating bayan sa ganitong mga crops which is yung coffee and yung cacao. Okay. So another thing is yung tinatawag natin na foundation tree. So yung foundation tree po, ito po yung pinanggalingan ng parent tree. Kasi dito ba di ba na-discuss po natin kanina na yung parent tree, ito po yung mga na-registered na varieties, na crop varieties. So kung kukuha po tayo ng sayon dito sa mga registered parent trees, itatanong po natin sa ating bakuran o yung tinatawag natin na sayon grove pag dating ng ating mga plant na accredited plant nurseries. So ang tawag po doon sa kanila either yung foundation grove or sayon grove. So ang mother trees po nilagay din po natin dito na isang definition dahil para ho maging isang pangkalahatan na po ang term na mother tree. So either ito yung parent tree, ito yung foundation
ito yung sayon, ito yung budwood garden trees, and even yung seed garden. And then, number 6 po, yung ating parent tree. Ito po yung nabanggit ko kanina na ito po yung mga natagan din as certified, yung mga na-registered na parent tree. And then, of course, yung planting materials, yung sexually and yung asexually propagated seedling. Okay, so meron pa dito yung ating discussion about the propagule. So, ito nga po yung mga parts ng plant na kung saan tayo makakakuha ng mga pandugtong natin, either sa seeds, stem, leaves, roots, bulbs, suckers, and the like. So marami po yon na pwede natin pagkuhanan ng pandugtong natin sa ating mga seedling. And then yung finally po yung tag. Ito po yung pinaka-importanteng output po natin, at ito ang dapat po titignan ng publiko, na dapat itong tags na ito ay nakakabit sa puno ng ating accredited plant nurseries. So, ibig sabihin, kung accredited plant nurseries, dapat malaman din natin na merong tag yung kanilang mga puno, kasi doon kukunin yung mga science na yan. Okay. So, ito po yung ating qualifications, kung sino po dapat ang mag-apply ng plant material certification. Unang-una po, yung ating Department of Agriculture. Siyempre po, dapat tayo po yung show window from the department, yung ating mga puno na dapat nasa ating mga bakuran ng ating mga department station sa ating mga region. Since meron po dati tayo kasing programa na nagkaroon po tayo ng massive ito na po. Yan. Hindi pa. Dito. Yan, of course. Okay, yan. So, ito po yung massive planting ng ating department during the 1980s na program. So, kailangan po kailangan matagan din po natin. Pero dito sa ating mga estasyon po, libre po yung tag na ikakabit po natin. Okay, sa state colleges and universities at saka sa LGU, kailangan din po matag po yan. And of course, yung ating private individuals o yung mga private groups, pwede po yung korporasyon, cooperative, asosasyon. Okay. So, kailangan po except po sa DA, kailangan ang applicant ay accredited po yung kanilang nursery. Kasi po yung diniscuss natin last week, dapat bago ito ma-accredit, dapat certified na po ang ating mga mother tree. So, importante po yan na kailangan accredited na po, certified na po rather, yung ating mga parent trees bago natin i-accredit ang ating mga nurseries. Okay. So, dito po ngayon ang ating discussion ay tatlo po ang ating certification. Unang-una, yung mother tree. Pangalawa, yung sexually propagated planting material. At pangatlo, yung asexually propagated planting material. So, una po natin muna sa ating mga mother trees. Yung di ba nabanggit ko po kanina na ang DA, LGU, SUCs, and all private nurseries, kailangan po sila accredited. Yan, okay. So, ang ating certification po sa mother trees ay madali lang po yung ating mga documents na ipe-prepare. Ang unang-una po yung ating fill up application form for mother trees. Ibig sabihin nito, kailangan po meron tayong form na pipilapan. So, ngayon po meron po tayong 24 istasyon po ng National Seed Quality Control Services or yung NSQCS, kung saan po tayo makakuha ng mga application form. So, lahat po ng region, alam niyo na po na meron po tayong mga existing na mga NSQCS offices kung saan makuha yung form. Okay, pangalawa po, meron po nakalista dito na 5 na documents para nagpapatunay
na yung ating mga varietal identity ay identified po doon sa mother trees natin. Unang-una, yung copy ng purchase receipt. So, ibig sabihin, kasi bumili po kayo ng sayon o yung certified seedlings doon sa mga accredited nurseries. So, kailangan po ng copy ng purchase receipt. Isa po 'yun. Pangalawa po, kung wala po yung OR o yung purchase receipt, kailangan po meron pong sertifikasyon na nanggagaling kung saan po yung ating plant na kinuhanan na planting material o yung sayon. So, pangatlo po, kung talagang hindi po natin ma-identify, meron po tayong mga eksperto dyan na pwede natin makuha yung kanilang assistance para ma-identify po yung mga existing na puno o mother trees doon sa ating mga nurseries. So, pang-apat, yung DNA analysis. Ngayon po, napaka-importante yung DNA analysis kasi ang example po yung cacao, merong kumbaga madaling magmutate o yung hindi kasiguraduhan yung true type of the variety kung iyan po ay magkakasama yung iba-ibang varieties. So, yung varietal identity sabi nila hindi 100%. So, kailangan meron din i-subject. Pwede po natin i-subject ng DNA analysis. Kung wala po itong apat, meron po tayong pang-limang remedyo at ito po yung i-re-evaluate po natin yung ating mga puno para po ito po yung mga assistance na ine-extend po natin sa ating mga nursery operators kasi nung unang panahon po na-accredit po sila pero hindi na-certify yung kanilang mother tree. So, ngayon po, etong limang ito na document, isa lang po ang isa-submit natin diyan. Okay? So, meron tayong 5 na pagpipilian, isa lang po diyan ang isa-submit natin. So, 5 po yung pagpipilian natin. Okay? Okay, so, ang pang-anim po is yung location map. Yan, okay. So, importante po malaman natin ang location map kasi po, itong location map ay nagpapatunay na meron po tayong nakatanim sa ating mga sayon grove o yung foundation grove. Kasi po, ito po yung titignan ng ating deputized, meron po tayong mga deputized and designated plant material inspectors sa buong Pilipinas po na mag-i-inspect po yan at ito po yung isang titignan nila kung tama po yung inilagay po nating layout ng mga puno, ano yung crop at ano yung variety na nakalagay doon po. So titingnan po yan ng ating mga PMIs. And then meron po tayong pang-anim at ito po yung yung payment natin na application fee which is 50 pesos lang. So, yun lang po ang hahanapin natin. Unang-una, yung application form. Pangalawa, yung document kung saan nanggaling ang inyong seedling or yung propagule. Pangatlo po, yung location map. At pang-apat po is yung payment po natin na application fee which is 50 pesos lang po. Okay, so kasi po, 'di ba, isasubmit po natin ang ating application sa NSQCS. So, ang NSQCS, ini-evaluate po yung document natin. Okay. So, kung okay na po yung document natin, igugo na po natin yung plant material inspector. So, isasubmit po ng ating NSQCS sa mga plant material inspector at magi-inspect po sila. Pupuntahan na po ang inyong sayon grove. Yan, para makita yung mga parent trees na nakatanim po doon. Titingnan nila yung general condition, yung varietal identity, yung correctness of the location map, and geotagging. Ngayon po, massive po yung ating geotagging doon sa mga na-certify natin na mother trees. Yan.
Okay, so ang pang-apat po na activity natin is yung central office. Kung tapos na po pala, isasubmit na po sa central office yung application together with the evaluation ng ating mga PMI at doon final evaluation po ng ating mga inspector dito sa central office ng NSQCS. So kung okay na po yung application, okay na po yung evaluation report, i-endorse na po natin sa ating director. So gagawa po ang NSQCS ng certificate, plant material certificate, at i-endorse na po natin sa ating BPI director for his or her signature. So habang ina-approve po ng ating director, ginagawa na po na din natin po yung plate tag. Kasi di ba nabanggit ko po kanina, pag ma-certify po natin ang mother trees, ang ikakabit po natin ay yung plate tag. So mamaya po ipapakita po namin ang pictures ko ano po yung itsura ng plate tag na nakakabit po doon sa mga certified mother trees. And then meron po tayo yung pipirmahan ng ating mga yung applicant, yung order form o yung consent and signature. Kasi po dati kasi kung 1,000 po yung in-apply, automatic po 1,000 yung plate tag na pine-prepare po natin. Pero since ito po kasi ang isang plate tag is 100 pesos po yan. So 100 pesos. Pero siguro hindi mo naman po kamahalan yun dahil once na natag po as certified mother tree ang inyong puno, hanggang hindi mamatay, hanggang productive pa rin po yung puno, pwede po natin kuhanan ng sayon. So it takes how many years din po na magiging certified ang inyong mother tree. So yung 100 pesos na bayad po ng plate tag kada puno, palagay ko na lang yan, mga sentabo na lang po ang equivalent yan. Kasi once na magiging natin source, so every year, sometimes 2 times a year, sometimes 4 times a year, kuhanan po siya ng sayon. So napakahalaga po kasi yung plate tag na yan, at ito naman po pupunta po naman sa ating National Treasury. Okay. So ang ang NSQCS po na may pirmado po ang ating director, mag-i-issue po ng certificate. Kasi po dito sa ating certificate po, meron kasi sa likod noon yung sinatawag natin parang katibayan na yung nakalagay po doon yung duties po ng ating mga nursery operator masusunod po habang itong ating mga mother trees certified. Yun po yun. So kailangan po may pipirmahan po ang ating accredited plant nursery operator. So kung naibigay na po natin na-issue na po natin ang certificate, i-issue na rin po natin na plate tag, at kailangan po present ang ating PMI sa pagkakabit po ng plate tag para sigurado po na yung kakabitan na plate tag yun po yung tamang puno na na-certify po natin. And then kung nakakabit na po yung plate tag, meron po tayong mga monitoring na gagawin yearly sa ating mga certified mother trees, at yun po yung sinatawag natin monitoring program ng ating gobyerno para ma-update po natin ang status ng ating sinertify na mother tree. Okay, so nabanggit na po natin yung paano natin i-certify yung ating mother trees. So pangalawa na po is yung mga seedlings na po. Okay. So ito po yung ating certification of planting materials. Ito po yung ating proseso. Unahin po natin yung asexually propagated planting materials. So yung propagated planting materials,
ito po yung tinatawag natin na dudugtungan natin ng mga seedling. Okay. So, ang ating document, ano lang po, 4 yung hahanapin natin. Kung magsasubmit pa tayo ng application form sa NSQCS. Unang-una, meron din po tayong yung application form for a sexually propagated seedling. Pangalawa po, yung Plant Nursery Accreditation Certificate. So, di ho ba, kailangan po accredited na po yung ating nursery bago natin mag-certify po ng seedling. Napaka-importante po yan. So, isa Xerox copy po yung isa-submit natin, yung sa accreditation certificate. Pangatlo po is yung certificate po na na-issue po ng ating butihing director para sa mother tree. So, kailangan din pong nakasubmit. Xerox copy din po yun. At a payment of 50 pesos lang po. Yan. So, napakadali po yung ating document na hahanapin pag tayo po ay mag-accredit na, magpa-certify na po ng asexually propagated planting material. So, ganun dun po ang proseso. Isasubmit po ang ating application sa NSQCS. So, meron po tayong mga regional and satellite stations. Ngayon po, kung wala pong malapit na station po ng NSQCS sa region, pwede po kayong sumulat o kaya mag-request po sa NSQCS, BPI NSQCS. Mamaya po ay papakita po namin before the end of this presentation yung contact numbers namin, yung email and even yung mga cellphone numbers para ma-contact po ninyo kami kung kailangan po namin i-email yung application form. Okay, so pag okay na po yung ating mga application form, sa bagay 4 lang naman po yung ating ang ating requirement na document, mag-identify na po na tayo ng ating mga regional plant material inspector. So, kanina po 'di ba nabanggit ko meron yung mga deputized under DA, particularly yung ating regulatory division na na-deputized. Meron din po tayo designated under BPI. So, ang dalawa po yung ating ang ating mga plant material inspectors na officially will be doing the inspection and validation of your seedlings when it comes to asexually propagation. Okay. So, mag-evaluate na po yung ating mga PMI. So, ito po yung ating patakaran pag i-inspect na po. 1 month prior to collection, kailangan po maabisuhan na po o ma-notify po yung ating mga PMI para po during the time of collection ng propagules, nandun po siya. Bakit po nandun po ang ating mga PMI? Napakahalaga po para maiwasan po natin na yung ating mga propagator kung saan-saan na lang po kukuha ng sayon. So, kailangan, di ba, dapat sabi natin, ang pagkukuhanan ng sayon, doon po sa may tag as certified. So, kailangan po ng presence ng PMI during the collection of sayon. So, kailangan po 1 month prior or mga weeks before the collection, na-inform na po yung ating mga PMI, yung ating mga accredited plant nursery operators. Kasi kailangan po present po ang PMI. Kung hindi ho kasi present ang PMI, hindi ho tatakbo ang ating proseso. Kasi ho, iiwasan po natin na yung makukuhang sayon ibang variety o hindi po mga registered. Okay, so ang susunod po yung ating PMI present during the collection. Ito na po to ensure that the certified trees doon po kinukolek. In case of the sayon will be outsourced. Ito po ang isang condition na inilagay po namin dito
kung may kakulangan po ang ating mga propagules na doon kinukuha sa existing nyo na Scion Grove, pwede ko naman tayong mag-outsource. Pero, kailangan ang pagkuhanan natin ng Scion doon din sa accredited nurseries na may certified mother trees. So, kung ang nasa Luzon po kayo at kukunin sa Visayas o sa Mindanao yung ating Scion, i-inform po natin yung ating mga PMI sa region na yon na dapat present din po sila during the collection. Para po malaman din po na yung kinuhanan na Scion doon sa region na yon ay may tag din po as certified. At yung kinukuha nating Scion, and yun po yung nakadeclare na in-apply nyo for seedling certification. Yan. Okay, so importante po 'yan. At kailangan din po yung owner nung nursery ay kailangan mag-issue din pa ng certification na doon talaga kinuha po sa kanya. Okay, next. So ang next natin po is yung assigned PMI should be present during asexual propagation. So ang mga tanong din po is kailangan ba palagi nandoon yung ating PMI? So ito po yung isang adhikain natin, ang advocacy natin na dapat, di ba sabi natin, ma-professionalize na po yung ating mga nursery, mga plant nurseries. So, kailangan din may trust din po sa ating mga plant nurseries at saka yung mga propagator na dapat yung pagdudugtong ang ginamit lang po yung ating mga na-collect na Scion. Yan, okay. So, kailangan din sila present during the propagation to ensure that the propagules collected for certification are used for our propagation. Okay. So, ngayon, yung ating seedling ay i-monitor pag nadugtungan na po. So, meron po tayo kasing yung tinatawag natin na hardening stage. So, kanya-kanya pong crop, kanya-kanya po yung hardening. Ibig sabihin, like for example sa cacao, kung nadugtungan po yan, merong 2 to 4 months bago ma-harden. Ibig sabihin, yung pinagdugtungan o yung graft union nag-heal na po siya. So ibig sabihin, hindi ura-urada natagan po natin ang seedling pag hindi sila ma-harden. Kasi ito po yung iniiwasan natin na yung mga dinedeliver na mga seedling sa isipin natin bakit namamatay yung mga seedling na dinedeliver. Kasi po, baka hindi umabot ng hardening stage o yung pag-mature ng ating dinugtong bago dineliver kaya na mataas po yung mortality. So, ito pong programa po natin, kailangan po ma-harden natin ang ating mga seedling na nadugtungan bago magkakaroon ng final inspection ng ating mga plant material inspector. Okay. So, ito po, kung na-harden na po, yan na po yung time na babalik po yung plant material inspector at magagawa na po siya ng final inspection report at doon malalaman sa report na yon kung ilan ang nabuhay doon sa initial na dinugtungan natin. Okay, example natin, kung 10,000 yung in-apply, nadugtungan, na-harden, pero during sa final inspection, 8,000 lang yung nabuhay. So, ang mangyayari po nun, 8,000 po yung ililagay na nabuhay doon sa final inspection report. At pagdating po sa atin sa central office, malalaman po natin kung ilan po yung tag na i-issue natin. Yung seedling tag na binabanggit. Yan. So, yung PMI should be present during the tagging also. Kasi individual po natin na itatag po yung ating mga seedling. So, siguro iniisip nyo napakahirap siguro na itag po yung ganung karami. Pero, importante po na dapat every seedling meron na kakabit na seedling tag. Ito po kasi ang nagpapatunay na dumaan po sa proseso at para po hindi mag-alinlangan yung ating mga bumibili na kailangan
yung kanilang binibili yung gusto nilang bilhin, yung kagaya po nung yung varietal identity, yung true to type of the variety, at saka maganda pong klase yung seedling na bibilhin nila. Na ito po naman ang talagang advocacy ng ating Department of Agriculture and of course sa Bureau of Plant Industry, na kailangan certified talaga. At even po yung ating secretary ay aware na po yung ating programa na kailangan certified po yung ating i-distribute para po in the future pag nagbunga na po itong mga puno na ito, yung inaasahan natin na klase ng prutas o yung klase ng coffee beans o yung cacao natin na pang chocolate ay na-attain po natin yung talagang right variety at saka po naalagaan po yan. So every seedling po meron pong bayad na 1 peso and 20 centavos. Huwag po kayong mabahala doon kasi meron naman tayong inisyo na guideline na pag certified yung seedling meron pong additional yan na bayad. Okay, as against yung mga good planting material. So dapat yun po yung advantage ng ating yung ating mga natagal. Importante po yan dahil di ba po ang ating hikain po natin makatanim po tayo ng maraming puno na ang aasahan po natin maganda po ang harvest. Kaya nga po ito yung patunay na yung slogan ng ating department na yung masaganang ani at mataas na kita ay ma-achieve po natin. Kasi at least inasahan po natin yung mga tinanim natin ay aanihin at kikita po tayo ng maganda. Okay, so ito po naman, pangatlo na po. Okay. Ang pangatlo po is yung seedling pa rin po ang ating isa-certify pero sexually propagated na po ito. Ibig sabihin, buto po ang ating hina-harvest, hindi po sayon or other parts of the mother tree or the certified mother tree. Example po natin is yung coffee arabica kasi po buto po yung ating itinatanim. Yeah. Okay, sa ating process flow, pareho din po sa sexually propagated. Meron din po tayong 4 na documents na isasubmit. Una, yung application form for sexually propagated. Pangalawa po is yung Plant Nursery Accreditation Certificate. Pangatlo po is yung Plant Material Certificate of Mother Trees. Kasi dapat po yung i-apply po natin na seedling certification dapat corresponding po doon sa ating na certified na mother tree. At pang-apat po is yung payment po natin na 50 pesos which is application fee. Yan, okay. So, just the same, yun din po, isasubmit po yung ating application sa nearest NSQCS, regional or satellite. Okay? So, kung na-submit po doon, i-evaluate lang po yung document at kung okay na po yung document, mag-a-assign na po yung ating mga PMI. So, doon sa nabanggit ko kanina ng mga deputized, pwede i-endorse ng NSQCS sa regional DA regulatory divisions kasi nandun po yung mga na-deputized na PMI. Pwede din po sila mag-inspect, pwede din po yung under BPI, yung mga designated, o pwede din sila magsama silang dalawa para po mag-evaluate po sila. Okay. So, next po natin is yung nabanggit ko kanina, just the same, ganun din po na kailangan prior to the collection of fruits, kailangan po nandun yung PMI. So kailangan ma-inform din po sila na yung availability ng ating mga PMI nandun po sila bago po tayo mag-collect ng fruits kasi di ba sabi ko kanina kailangan nandun po ang ating PMI, present po yan. Okay. So
applicant shall notify the assigned PMI. So, iyan na po yung sinasabi natin na i-schedule din po doon sa seed extraction. Kasi, yung sa seed po, kailangan may seed extraction. Isang example ng ating seed extraction sa coffee is binababad po natin sa isang balde yung nakuha natin. Okay, example natin, 1 kilo na coffee beans o coffee cherry na sinasabi. At yung mga lumutang, alam natin mga disease o yung mga immatured. So, hindi po yun ang pipiliin natin. Yung mga lumubog lang po ang ating i-consider. So, kailangan hindi po natin itatanim po yung nakalutang na yan dahil either, sabi ko nga, immature or disease po yung mga seeds na yon. Okay. So, during the collection, extraction, and seed sowing, dalawa po yung klase ng ating process sa seed sowing. Either nakalagay po sa prepared seed bed or meron po kasi mga nursery operator na dinediretso na po nila sa plastic bag. Yan. So, kung i-outsource din po natin, kailangan din po na meron dun present na PMI kung i-outsource natin kung saan man pong region. Okay, so ganun din po, magko-collect po ng sayon doon at itatransport po doon sa nursery po ninyo. So kailangan meron din certification na manggagaling doon sa source kung saan kinuha ng ating mga seeds ng crops na could be certified for sexually propagated. Okay. So, pag ensure na po na seed sow na po yung ating mga mga buto, kailangan po lagyan natin ng label yan para hindi ho magkahalo-halo. Kasi kung mag-apply po tayo ng sexual propagation ng tatlo po kasi yung ating registered varieties ng coffee arabica. Yung red bourbon, yellow bourbon o catora. So, kung yung tatlong po yung pinokolekt na yon at nakaseedbed, dapat meron po tayong indicator o label para po during the time na sowing and then yung mag-germinate and then lalaki na po yung ating mga seedling, hindi ho nalilito yung ating mga PMI during sa final inspection yan. So, kung nakaseedbed po yan, so itatransplant po natin, dapat po present din po yung ating mga PMI. Then kung na-transplant na po yan, so it's just a matter of monitoring na lang po. Kasi para malaman po natin yung status yung mga na-transplant na yan. So, sa pag-uusap namin, kung may mga meeting kami with mga nursery operators ng coffee arabica, sabi nga nila, medyo matagal po yata ang antayin natin para ma-harden po yung mga seedling. Sabi nga nila, it will take 6 to 8 months. Sabi pa nung iba, aabot pa daw po ng 1 taon bago ma-harden ng ating mga Arabica seedlings. So, kung mabisita na po ng ating mga PMI para doon sa final inspection, doon na po sila gagawa ng final inspection report at doon po natin malalaman kung ilan po talaga yung nabuhay doon sa mga initial na in-apply nila for plant material certification for seedlings sa sexually propagated. Okay. So, meron din pong pipirmahan na na order form yung ating mga PMI ay mga plant nursery operators rather. And yun po, kailangan po doon sa consent form kung ilan po yung kanilang ipapatag, dapat po yun po yung babayaran natin individually yung ating mga seedlings na matagan po. Okay. So, yun po yung isa pang po natin na kailangan present po during the tagging ng ating individual seedlings. And then, yun po nabanggit ko kanina na 1 peso and 20 centavos po yung seedling tag na yon. Kasi po, yung seedling tag, ito po yung sticker na hindi ko madaling matanggal pag nakakabit na po sa puno. At
hindi mahirap po na i-transfer yung seedling kasi once na ilipat mo po yung seedling tag, mapupunit na po yun. At saka para po may security, ano pa din po, may security na nakakabit doon sa seedling tag kasi may QR code po yan. So individual seedling tag is individual QR code po yan na nakakabit. Okay. So yun pa po yung binabanggit natin kanina, yung monitoring natin once a year pa rin or as the need arises. So, kasama po dun sa monitoring yung sa certified mother trees. Kasi po, di ba nabanggit natin, once na nakakabit yung plate tag hanggang hindi mamatay yung puno, certified source po yung ating mother trees. So, kailangan ma-update din po natin yung ating mga nursery operators o kailangan i-inform ang nursery operators ang NSQCS kung may mga nasira mga puno, may mga naktay na mga puno. Kasi po, para po maiwasan na mailipat po yung plate tag at mapunta po sa ibang variety o ibang crop yung plate tag at magkakaroon po tayo ng problema during the tagging of seedlings. Kasi kung mali po yung variety na inilipat yung plate tag, yun po yung susundin na kasi ng ating PMI o yung propagator kung saan kukuha po ng sayon. Yan. Okay. So, yun po yung payment natin na nabanggit ko kanina na 1 peso and 20 centavos. Okay. So, meron po tayong mga sanctions din kasi yun nga ng mga nababanggit natin, di ba, nung unang panahon maraming mga problema dahil doon sa mga varieties, dahil po sa quality ng seedling na sila hindi may mga widelings, may mga seedlings o sinasabi grafted pero seedlings pa rin yan. So, mayroon po tayong inilaan naman na na sanction. Unang-una yung transfer of tags. Ito po yung nabanggit ko kanina. So, kung ganun po ang mangyayari at hindi na-inform ang NSQCS na inilipat po yung plate tag, blacklisting po kaagad kasi very grave offense po ito. And then, pangalawa, failure to declare yung mga mother trees. Yun, nabanggit din ko po kanina. Siyempre, mayroon pa tayo, hindi naman na agad-agad na blacklisting. Unang-una, siyempre, yung first offense, yung reprimand, nasabihan sila na dapat hindi na magamit yung plate tag kung namatay na po yung certified mother trees. Pangalawa, pag hindi pa rin po nagawa yon at bumalik po yung ating PMI, kakancel po yung certificate. Pero kung pangatlo pa rin at hindi pa rin po niya nagawa, then blacklisting po siya. Okay. So, yung pangatlo naman po, ito po yung binabanggit natin na terms and conditions po doon sa likod ng certificate na inisyu natin during yung pag-sasubmit ng ating plant material certificate of mother trees na ini-issue ng BPI. Doon po kasi sa likod may mga terms and conditions na dapat sundin ng ating mga nursery operator habang ang ating mother trees is certified po siya. So, yung pa rin merong first offense, yung reprimand, second offense, cancellation, and third offense, blacklisting po siya. Okay. So, meron po tayong mga ito po yung nakapaloob din po sa guideline natin, yung separability clause. So, any provision of the circular is declared invalid or unconstitutional. The other provisions not affected thereby and shall remain in full force and effect. Yan. Then, okay. Dati po kasi yung ating Department Circular ng Plant Material Certification is AO number 44 series of 2000. So, it took 20 years bago natin na-finalize yung review itong bagong Department Circular. So, ito po ay nakapaloob po yung yung status ngayon o kondisyon ng ating plant industry na dapat matugunan po ng Department of Agriculture at para ma-assist po natin yung ating mga nursery operators
na mag-produce po ng magandang klase ng ating mga seedling. Okay. So, ito pong department circular kasi is na-publish po sa newspaper. Dalawa pong yung newspapers, yung broadsheet na sinasabi ng April 18. So, after 15 days, enforced na po in yung ating department circular effective po last May, first week of May of 2020. Okay, so yun po yung pagtatapos ng ating yung ating plant material certification ng mother trees, yung seedlings, meron po tayong asexually propagated at saka yung sexually propagated. So, sana po naliunawan po kayo dun sa ating discussion ngayon at huwag po kayo mag-atubili na magtanong po sa amin kung meron pong dapat i-expound pa natin para ma-discuss lalo. At ito nga po, pinapakita na po namin yung aming contact numbers and email para po anytime po pwede po kayo mag-text sa amin o kayo tumawag para po kung interesado po kayo yung dinascuss ko last week about plant nursery accreditation at this week naman po yung ating plant material certification, isang opisina lang po yon. So etong contact numbers na ito para po doon. So kung interesado po kayo, huwag po kayong mag-atubili na tumawag po sa amin o mag-email para para mabigyan po namin kayo ng assistance. So ito pong programa natin is national. So any part of the Philippines, kung sino mo po ngayon ang naka-hook dito sa ating live, inaasahan po namin na makipag-coordinate po kayo sa mga regional NSQCS o sa central office po. Yung nakalagay po ngayon sa ating screen is central office. So para po natin, mabigyan po natin ng kaukulang assistance para po doon sa ating programa. So meron po tayong isang question po dito. Nagpadala po ang Lambana ng Kalikasan. Ang question po, interested po ako mag-open ng nursery with your assistance. Makapag-propagate po ng organic cacao seedlings and other fruit-bearing trees. Ano po ang una kong dapat gawin para makaumpisa? Ito po, ma'am, ito po, sir o ma'am, ito po kasi nabanggit ko kanina na yung pong mga registered varieties po ang ating ise-certify at yun po dapat ang nakapaloob po sa ating foundation group. So ngayon po pinapakita po namin ang ating mga natagan po natin ng mga puno. Yan. So nakikita po ninyo sa screen yung mga puno na natagan po natin. So ito po, ayan po. Makikita po natin dito yung puti po na plate tag. Ito po yung binabanggit ko na mother trees. Yan. So ito po yung mga na-registered na varieties ng coffee. Yan, coffee po siya. Yan. So yung RO7. So ito po yung coffee sa Kabso. And then sa next na slide po, ito po yung mga binabanggit ko na seedling na certified na po siya. Yan, ito po yung mga rubber seedlings. So nakikita po ninyo, nakatag po yan. So yun po ma'am ang isang po namin, isang advice po namin, kung gusto po kayong mag-umpisa o magsimula, ito po yung hanapin natin para hindi na po problema during the time of nursery accreditation kasi po meron po tayong mga puno na dapat na certify na po siya. So isa po example dito is yung ito po yung rubber na PB160 o PB260 na sinasabi. So dito po yung binabanggit ko kanina, individual plate tag po yan. So naka-emboss po yung BABPI na logo and then nakalagay po dyan
Yung NSQCS, ibig sabihin yung 14 is 2014 na certify at number 429. So, kung meron po kayong mga certified mother trees, individual po, wala pong nauulit. So, every tree has the individual code number kung sila po ay na-register. So, advice po namin, ma'am, ito siguro ang simula po ninyo na kailangan certified po yung ating makukuhanan na source o yung seedling. Yan, so ito po naman yung sa cacao. Yan, nakakabit po siya at ganun din po ito. Yan yung sa cacao din po yan. Ito yung sinasabi natin na UFAP. So individual po yan, nakatag po sila. Yan. So meron po silang ano yan, yung barcode ng ano. Ito yung na-geotag po. Yan. Geotag na po siya. Ibig sabihin, kung mawala man po yung plate tag na yan, although kailangan i-inform ang NSQCS, meron pong others means na malaman natin na yung natagan natin ay certified dahil naka-geotag po siya. So, ito po yung isang programa pa rin ng ating department na lahat po ng ating na-certify ay naka-geotag na rin po yan. So, naka-geotag po sila. Okay. So, yun po siguro ma'am ang aming advice or any further inquiries po, pwede po kayong tumawag sa amin o mag-email lang po para mabanggit namin kung saan po yung pwedeng available na pagkuhanan po ng mga certified seedling na in the future pwede po ninyo silang magamit as certified mother tree. Yan po. So, meron po ditong isa pa po si Sir Jess Torres. Good AM po. Dyan, watching from Canada. Oh, very good, sir. So, nakakarating din po pala sa Canada and then, siguro po, ang future plans po ninyo ay mag-venture into plant nursery. So, nandito lang po ang BPI NSQCS para matugunan po niya kung ano po yung gusto po ninyong assistance na maibibigay po natin. Okay, so meron din nag-text po dito si Mr. Laco Dudu Malayon. So, good morning din po. Then, meron po si Miss... ito pala. Okay. So, si Sir Noel Corpus, 8 and 9 po ay pare. Okay po. Yun po yung Propagules po. Napansin din po namin. Okay. So, kay Ma'am Melanie Roldan Wahe naman po, magandang umaga din po sa inyo. At kay may Marlene Election Rondina, magandang umaga din po. At kay Sir Mark Joshua Santos, good morning din po. Si Mr. Kevin Garcia, good morning din po. And then, kay Mysore Paliman Abdullah Latif. Okay, so good morning po. Fourth episode na pala ngayon. Okay po. Tama po kasi nagsimula po sa third lang po kasi una po yung ating nursery establishment and management. Nung last week po yung ating plant nursery accreditation at ngayon po yung ating plant material certification. Kay Ma'am Alera Sam Aubrey, good morning din po. Kay Ma'am Rowena Terce, good morning po. Okay, so kay Mr. Albert Consejo Belches po, good morning po from Cabuyao City, Laguna. So, good morning po sa ating lahat. Kung interesado po kayo para dun sa ating programa, na-i-flash na po namin yung contact numbers at naway po sa mga darating na panahon magkakakilala pa po tayo na maigi at kung magve-venture po kayo sa plant nursery accreditation and plant material certification, nandito lang po ang ating opisina. Bukas po Monday to Friday 8 to 5 para po matugunan ang inyong mga kung ano po yung assistance na maibibigay po natin. Okay, so tapos na po yung ating live interview. So sa pangunguna po ng aming director, si Director George Colaste, ang aming mga assistant directors,
si Assistant Director Sir Glenn Pangaliban, Sir Andy Alemania, at si Sir John Nariago, at ang aming butihing Division Chief si Sir Roel Mundo. Ako po si Danny Danog, na Chief po ng Plant Material Certification Section ng NSQCS. Bumabati po sa inyo ng magandang umaga, at na po stay safe po tayong lahat. At naway po sa future undertakings po ninyo, nandito pa rin po kami na gagabay sa inyo sa inyong pangangailangan. Kung magbe-venture po kayo ng plant nursery accreditation, and kung gusto nyong ma-certify na po ang inyong mga mother trees and seedlings. So, magandang umaga po sa ating lahat. Patuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Patuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor.